Guys, nandito tayo para i-review ang ating HJC #1 in the world. Napili kong helmet exactly is i71 Simo MC21SF. Size niya is medium. Kagandaan ng box nila, 'di ba? Ito. May hawakan diyan. Ngayon, pagbukas mo ng box, nandito na lang yung mga manuals. Ito. Unang-una sa lahat, ating user manual. HJC user manual i71. Buksan natin yan. Yan, manual. Yan, may iba-ibang languages. Yan, tutorials, explanation. Yan. Sunod, ito yung nakadikit sa kanyang clear visor. HJC, medium size, ECER 22.06 approved, i71. And yung mga compatible sa kanya, Smart HJC 50B and 21B Bluetooth system. Yan, more on yan mamaya. Tapos may pin lock din tayo. Ito yung lalagyan ng pin lock. Bali, kasama na to, libre na tong pin lock na to. Pin lock na HJ38 made in Belgium. And ang laman ng mismong box is mga manual and syempre yung mismong helmet. Nabili ko pala to nung National Heroes Day discount ng Ride Safe Moto Emus. Dito sila matatagpuan. Punta na tayo sa mismong helmet natin. Ito, ang aking mahiwagang patungan. Yun yung HJC natin na helmet. Kaso hindi masyadong kita. Okay, adjust natin ng konti. Ito yung HJC natin. i71 Simo MC21SF. Kulay niya is puti, pula, tapos may mga konting touch of blue dito. Okay, simulan natin sa mga technology na meron dito. Ang unang technology meron dito is yung makikita natin, APC, Advanced Polycarbonate Composite daw yung shell niya. Nice. Isa pa sa features niya ay itong vent niya. Ito yung full front to back na vents. May dalawang intake at saka may dalawang exhaust. Dito yan, papasok yung hangin. Ito, sa taas na part na to. Pasok yung hangin, tapos lalabas dito sa likod. Isa pa, may dual visor na din tong i71. Itong clear visor at ating dark visor. Ayan. Clear, tapos dark. Ngayon, pumunta muna tayo sa clear visor. Sa clear visor, meron tong settings na position. Ito first, pinakamataas. Second, third. Tapos, yung fourth, yung close. Hintayin nyo ulit mag-click. Yung click na maririnig is manggagaling dito. Ito kasi yung lock niya. Tapos dito siya maglalak sa part na to. Dito. And dito. Close. Isa pa. Pagkatapos, kung makikita natin, sa visor natin may parang screw na maliit. Ganon din sa kabila. Kasi ang visor natin, yung clear visor na ito ay pin lock ready. Yung pin lock ready na tinatawag na yan, ito kasi may anti-fog. Ito yung film na pin lock na yan. Try nating tanggalin. Sa pagtanggal, ang ginagawa is tataas mo muna ng buo. Balik tayo sa kabila. Tataas natin ng buo. Hihilahin natin to. Tapos tanggal. Hila. Tanggal. Sa visor natin, kung makikita natin, sa loob, parang meron pa siyang isa pang film. Yun nga tinatawag na anti-fog. Ang brand niya is yung pin lock. Para tanggalin, kailangan natin medyo i-stretch ng konti yung visor. Stretch natin ng konti. Ayan. Tapos tanggalin natin to. Okay, stretch pa natin ng konti. Okay. A few moments later. Ayan. Hanggang sa matanggal siya. So, parang medyo makapal yung bandang gilid. Yung bandang gilid na yan, yan yung magiging parang pandikit niya doon sa ating clear visor. Dito may parang konting bawas, sa kabila ganun din. Kasi yun yung i-align natin doon sa ating pin lock. Mismong lock. Yan. Ito yung anti-fog natin. Balik naman tayo sa ating clear visor. Sa clear visor, ito yung sinasabi ko na pang lock niya. Ito yung pang lock natin. Tapos, kung makikita nyo, may mga gasgas na siya, di ba? Ito kasi, nagasgasan ko dahil sumemplang ako. Ito, may gasgas din yan. Ito, malalim na gasgas yan. Yung bagong visor kasi nito is almost 1.3.
Ngayon, ang ginawa ko na lang, dinaan ko na lang sa liha. Niliha ko na lang ng pinakamababang grade yata is 200, 1,000, and then 2,000. Sinunod ko, i-metal glue ko na siya. Sunod nun, after ng metal glue, ginamit ko na ito. Tamiya compound. Yan. Ang ginamit dito sa dalawa is itong fine. Sinunod ko yung finish. Bale, ang una natin ginamit, sandpaper, nag-metal glue tayo, fine, tapos nag-finish ako. Ngayon, dito sa vents natin sa taas, pwede siyang i-close. Kuklose natin yung vent, pupunta dito. Open pag ganyan. Sa harap naman na vent, to open yan. Pag i-close, taas mo lang. Next sa exterior is ito, parang rubber na to. Pagka umuulan yan, dyan dumidikit yung visor natin. Then makikita natin yan dito. Ano dito, yung part na yan. Yan yung kumakaskas dito. Sa exterior, ang kita pa natin is itong dalawang to. Makita mo to. At saka yung kabila, yung katumbas niyang ganyan. Ito kasi ginagamit para sa black na visor. Yung black na visor sa kaliwa ng helmet, dun nakokontrol. Ito yung control niya. Kung titignan natin sa tunay na buhay, kung i-control natin siya, ayan. Ayan. Hila, tulak. Itong black na visor natin, na-adjust din to. Para ma-adjust yan, kailangan mo natin i-retract. Buksan natin tong part na to. Push natin to. Hilahin natin pababa. Sa gilid na to, ayan, pwede rin niya matulak. May tatlong settings yan. Ito yung number 1, sa gitna yung number 2, and dulo yung number 3. Kung makikita natin, ito yung pinakadulo, pinakataas. Diretso natin sa baba. Ayan. Nasa loob siya. Todo natin. Ayan o. Mas dikit na siya dito kumpara sa kanina. Which is, ayan o. Diba? Tapos natatanggal din to kasi pwede to lagyan ng intercom. Smart HJC21B. Ang nakukonsume lang na space is ito. Pag sa 50B, ang nakukonsume na spaces is dalawa. Itong kaliwa at itong kanan. Yung kanan is natatanggal din naman. Diin tapos hila. Yan. Kung titingnan natin dito, wala na siyang control. Diba? Sa kabila lang may controls. Maganda doon sa intercom na yun is hindi siya halata. Hindi tulad na itong ganito na halatang halata na may intercom ka. Minimalist lang yung design niya. Integrated na. Doon sa intercom na yon kasama na yung baterya niya which is dito ilalagay. Dito na yung baterya. Dito yung controls para sa 21B. Sa 50B parehas may controls. Ito yung generic lang natin na intercom. Tapos na tayo sa exterior. Sunod naman natin is interior. Sa interior, simulan natin dito sa part na to. Higa na lang natin para kita lahat. Sa interior, ito yung chin curtain natin. Ito yung cheek pad. Tapos, ito na yung liner natin. Sa locking system niya, meron siyang quick release na locking system. Ang ginagawa dyan is tusok lang. Kahit di mo na hilahin to, tusok mo lang. Pero pag hinila mo, hindi naman siya matatanggal. Kailangan lang hilahin mo to. Lalo pag nakasuot, mabilis. Kung makikita natin yung dalawang bilog, ito, dalawang butas. Anong butas? Yan yung exhaust. Ayan o, kung makikita nyo. Ayan o, exhaust. Yung dalawang butas o. Exhaust. Ito, may intake dito. Ito, at saka itong kabilang to. Tapos yung exhaust. Ulit, itong dalawang, ito at ito. Dito na tayo sa interior nya. Dahil nga intercom ready to. Ayan. Nung simula, may ganito siya. May cover siya ng para sa intercom. Ito, may para siyang hole kasi sa loob. Tapos doon ilalagay yung speaker. Nakaganyan siya. Yan. Kaya lang may ganyan yan is para hindi masakit sa tenga kapag wala ka pang intercom. Para matanggal natin, hila lang, madali lang. Pag narinig niyo yung mga click na yun, bukas na yun. Tanggalin lang natin to. Yan. Ito yung loob. Kung makikita natin sa loob ng ating helmet, kung may makikita tayo dito na parang lubog, yun ay pwedeng paglagyan ng wires. Ito. Yan, ginamit ko yan para lagyan ng wire ng intercom ko. Dito ko rin ni-route yung wire para sa aking speaker. Kasi ito yung nagsisilbing mga lock. Ito. Pagkatapos may size din to kung para saan tong cheek pad na to. Kasi itong cheek pad na ito ay napapalitan. Itong chin curtain na to napapalitan. Cheek pad, pati yung headliner natin napapalitan. Dahil nga intercom ready siya, pati dito, pwede mo siya lagyan ng microphone. Ayan siya. Ito yung microphone. Ito, added microphone lang to para sa motovlogging setup. Pero yung intercom microphone is ito. Diretso dito sa ating intercom.
intercom na dinikit natin sa may bandang likod. Kung makikita nyo nga, reflectorize yan. Pero nagdudumi, mga libag-libag na. Sa likod, may ICC mark. Wala siyang weight. Pero ang weight, 1.75 kilograms. Hindi pa kasama yung intercom ko at saka itong setup na to pang motovlogging. Ngayon, sa comfort and feel, maganda siya. Swakto siya sa akin. Masarap siya sa muka. Ito yung head, ito yung interior niya. Maganda. Tapos yung hangin niya, talagang gumagana yung vent na to, pati itong taas na vent. Talagang kapag binuksan ko, ramdam ko talagang pumapasok yung hangin. Hindi yung aesthetics lang siya. Papakita ko naman sa inyo kung ano yung itsura niya kapag nakasuot na siya. Sa pagsusuot ng helmet, kinakailangan ko lagi balaklava. Ayan. Ito kalahati lang muna. Balaklava, Motowolf. Okay. Gagawin natin, kukuhanin natin tong dalawang to. Hawakan mo to. Bubukahin na maigi from likod paharap yung pagsusot ng helmet. Bukahin na maigi. Likod paharap. Ito siya. Yan. Pag re-release, kuhanin lang ulit to. Buka. Taas. Kasi pag di mo ginawa yun, mahirap yun. Tatanggalin mo. Sakit.